As a leader, you must realize that everything you think about, you are projecting into the future. So if you think about success, go and get it. Do whatever it takes. I'm Michelle Yu from Korea and you are watching Learn the Basics tutorial for beginners. Sa video na to, pag-aralan natin kung ano ang flash out. Merong tinatawag na safety net ang kumpanya para maiwasan ang pagkalugi o overpaying. Ibig sabihin, babayaran ka lang ng kumpanya ng hanggang 16 match sales per day. Ano yung tinatawag na 16 match sales? Meron tayong dalawang cycle sa kada araw. Ang unang cycle ay nagsisimula ng alas 12 ng hating gabi hanggang alas 11:59 ng umaga. Ang pangalawang cycle naman ay mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 11:59 ng hating gabi. Sa bawat cycle ay meron ka lang maximum na 8 pairing bonus na pwedeng kitain. Ibig sabihin, 8 pairs. Kaya sa isang araw, meron kang 16 maximum match sales bonus. At hanggang 16 match sales lang ang pwedeng bayaran sa'yo ng kumpanya para maiwasan natin ang pagkalugi. Ikaw ay maaaring kumita ng hanggang 32,000 pesos per day dahil 2,000 pesos ang pairing bonus. Kung ikaw ay nagkaroon ng 8 pairs sa unang cycle, 2,000 pesos multiplied by 8, ikaw ay kumita ng 16,000 pesos. At kung ikaw ay nagkaroon uli ng 8 pairs sa second cycle, yan ay another 16,000 pesos. Kaya sinabing ikaw ay mayroong 32,000 pesos potential income per day. Huwag nating kalimutan na sa bawat account or head ay mayroon lang maximum 16 pairs. Pero maaari pa itong lumaki at madagdagan kung ikaw ay naka-multiple accounts. Ang lahat ng susobra dito ang tinatawag nating flash out. Ang susobrang match sales ay hindi na magiging counted ng system at hindi ka nakikita ng 1,500 pesos para sa match sales bonus. Ang flash out ay ang proseso ng pagbalik sa zero ng lahat ng binary points na meron ka. Bibigyan kita ng ilang halimbawa para mas maunawaan mo ito. First example, halimbawa, beginner ka pa lang at wala ka pang member kahit isa. Pero meron kang na-invite na 18 new members. In-encode mo ngayon ng siyam sa kaliwa at siyam naman din sa kanan. Pero lahat sila ipinasok mo sa first cycle. Heto ang mga naging pairing na meron ka. Pero pagdating sa 9th pair, hindi na ito magiging counted as match sales bonus. Wala ka na rin kikitain 2,000 pesos match sales bonus dahil ito ay considered ng flash out. Ibig sabihin, mula first pair hanggang 8th pair lang ang na-credit ang kita sa'yo at yung 9th pair ay hindi nababayaran ng kumpanya. Maaari naman itong maiwasan kung yung 9th pair sana ay ipapasok mo sa second cycle. Dito sa second example natin, ipagpalagay natin na napakarami mo ng members sa kanan. Pero wala pa kahit isa sa kaliwa. Meron kang ipapasok na 8 new members. Again, 8 lang. In-encode mo sila lahat ngayon sa first cycle. Pagdating sa 8th pair mo, ang lahat ng nakapondong points sa kanan ay magbaback to 0 or magre-reset sa 0. Ibig sabihin, ikaw ay flash out kasi hindi ka pwede magpasok ng 8 pairs kung ikaw ay maraming pondong points sa kabila. Dapat 7 lang. Kung ayaw mong ma-reset sa 0 ang lahat ng nakapondong points. Dito sa third example natin, gawin nating mas complicated ng konti. Halimbawa, meron kang 3 multiple accounts. Ito ang left sales force and right sales force ng first account at huwag mong kalimutan na meron ding sariling left sales force at right sales force ang second at third account mo. Dito sa first account mo, ipagpalagay natin na napakarami mo ng members sa left and right. Kung mapapansin mo dito sa example natin, mas kaunti ang members ng second account mo kumpara sa third account na nakaposition sa right leg ng first account mo. Ibig sabihin, kung magpapasok ka ng new members, dapat doon ka magpo-position sa second account para kumita ka ng match sales bonus. Meron kang napajoin ngayon na 8 new members at ipinasok mo sila lahat sa first cycle.
In-encode mo ngayon ang 8 new members sa left leg ng second account mo. Pero dahil napakarami ng members sa right leg ng second account mo, ito ay considered flash out. Kasi nag-encode ka ng 8 new members instead of 7 lang. At dahil nagpasok ka ng 8 new members, nag-pair din ito sa right leg ng first account mo. Remember, napakarami mo ng members sa right leg ng first account mo. Ibig sabihin, napakaraming pondong points. Kaya nung na-flash out yung second account mo, good news is, flash out din ang first account. Kaya nag-reset sa 0 or nag-back to 0 yung nakapondong binary points sa second account at first account. Kung medyo nalito ka sa third example natin, pwede mo itong ulitin hanggang sa maunawaan mo. Yan ang advantage ng video tutorial. Pwede mo itong ulit-uliting panoorin kahit kailan mo man gustuhin or kung kailan ka may free time. Pag-usapan naman natin ang frequently asked questions tungkol sa flash out. Lahat ba ng distributor pwedeng ma-flash out, beginner man o hindi? Lahat tayo pwedeng ma-flash out, beginner ka man o hindi, basta lumampas ka sa 16 match sales per day na allowed lang ng company natin. Kaya kung baguhan ka pa lang at ayaw mo munang ma-experience ang flash out, make sure na hindi ka lalambas sa maximum match sales per day. Mapipigilan ba ang flash out? Tulad dun sa mga binigay kong example kanina, kung ikaw ay wala pang masyadong malaking team or ikaw pa lang ang marunong mag-encode sa team mo, kaya pang pigilan ng flash out kasi makokontrol mo kung kailan dapat magpasok ng member or kung kailan dapat mag-encode. Pero kung napakalaki na ng team mo at napakarami ng marunong mag-encode, hindi na ito kayang pigilan. Sadyang mararanasan mo ang flash out sa ayaw at gusto mo. Kailangan pa bang magpaalam kay Appline sa tuwing mag-encode para maiwasan niya ang flash out? Napakarami na nagtanong sa akin ito. Ang bawat miyembro ay may karapatang ma-maximize ang kita niya hanggang 32,000 pesos per day. Kaya nga lagi kong sinasabi na kung malaki na ang team mo or ang team ng Appline mo, hindi na ito kayang pigilan. Kaya hindi naman pwedeng every time na mag-encode ka, hihingi ka ng permiso kay Appline. Kasi nga, ang bawat distributor ay may karapatang kumita ng 32,000 pesos maximum sa loob ng isang araw. Pero halimbawa naman si Appline, may sinet siyang goal or may sinet siyang plan. Halimbawa, gusto niyang ma-qualify sa profit sharing at kailangan niya yung mga points niya na hindi siya ma-flash out para ma-qualify siya. Humingi siya ngayon ng favor sa mga members niya na kung maaari, huwag mo na kayong mag-encode ng walang permiso ko or hindi ko alam para maiwasan ko ang flash out at ma-qualify ako sa profit sharing. Pwede niyo siyang bigyan ng consideration, tulong niyo na rin sa kanya para ma-reach niya yung goal niya at the same time, mag-benefit din yun sa team nyo na mas ma-recognize pa kayo o makilala rin ng iba. Sa ganitong uri ng business, napaka-importante ng suporta ng bawat isa. Suporta mula sa uplines, sa sarili mong mga members, at maging sa mga cross-lines na itinuturing mong mga mentors. Napakahalaga ng coordination sa loob ng team. Habang kumikita ka, kumikita ang uplines mo, at the same time, kumikita rin ang mga members na nasa ibaba mo. Saan mapupunta yung dapat kikitain ko sa na-flash out na hindi na-credit sa akin? Ito ang pinakamagandang question na papasok sa isip mo. Pamilyar ka na ba sa Alive Foundation? Ito ang foundation ng Alliance in Motion Global na pinamumunuan ni Dr. Connie Cabantog. Nakafocus ito sa 3 areas, ang street kids at abandoned children, ang senior citizens, at ang mga lugar na nasalanta ng kalamidad. Kaya kung na-flash out ka man, huwag ka malungkot kasi siguradong nakatulong ka sa kapwa natin at sa mga taong kapuspalad. Napakasarap dito sa AIM Global kasi kumikita ka na, nakakatulong ka pa. Our charitable arm is Alive Foundation. We believe that together, we can make a difference. Having learned something, you can share your thoughts and comments, and please don't forget to like this video and subscribe. I'm Michelle Yu from Korea, creator of Learn the Basics tutorial for beginners. Annyeong!